Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, ka-sparring partner ninyo dito sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Wala po kayong makikitang mga advertisement dito sapagkat handog ko sa inyo strictly passion for boxing. Straightforward information lang po tayo mga kaibigan. Walang halong sarswela, theatrics o mga clickbait titles or videos. At ngayon, pag-usapan po natin sa Boxer Shorts, pasadahan natin ang isang malaking laban na mangyayari dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Bakbakan para sa undisputed light heavyweight championship of the world sa pagitan ng mga Rusong kampyon na si Dmitry Bivol at Artur Beterbiev. Ating pong pag-uusapan ang historical angle ng labang ito, ang kalakasan at kahinaan ni Bivol at Beterbiev at bakit marami nagsasabi na ang labang ito ay hindi lamang Fight of the Year candidate, baka daw maging all-time classic pa. Lahat po ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Atty. Ed Tolentino here. Usapang light heavyweight division tayo sapagkat mangyayari this coming weekend, bakbakang Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev para sa undisputed light heavyweight championship of the world. Historical ang labang ito sapagkat kung sino mananalo sa dalawang boksingero will be recognized as the first light heavyweight champion of the four-belt era. Apat na po ang mga titulo sa boxing ngayon. Nandiyan ang WBA, WBC, IBF at WBO. Wala pang light heavyweight champion na hinawakan ng all four major belts at the same time. Pero iklaro lang natin, dati na tayo may mga undisputed champions sa boxing nung iilang pa lamang ang titulo. For example, in 1983, WBC at WBA pa lamang ang dalawang titulo noon. And Michael Spinks became undisputed champion ng kanyang talunin si Dwight Braxton, later known as Dwight Muhammad Qawi, for the WBC and WBA championship. So he was recognized as undisputed champion. And then later on in the 1990s, nandiyan naman si Roy Jones Jr., pero special nga po itong Beterbiev versus Bivol sapagkat 4 belts ang makukuha ng mananalo. Historical din ang labang ito mga kaibigan sapagkat ang light heavyweight division ang isa sa 8 original weight divisions sa boxing. Yes mga kaibigan, nung nagsisimula pa lamang ang boxing, kung saan nagsisimulang gumamit ng gloves ang mga boksingero, 8 po ang division sa boxing. Wala pa yung mga junior division na yan o super division. Ang original na division sa boxing, you have flyweight, 112 pounds. You have bantamweight, 118 pounds. You have featherweight, 126 pounds. You have lightweight, 135 pounds. You have welterweight, 147 pounds. You have middleweight, 160 pounds. Light heavyweight, 175. And heavyweight, of course, weight unlimited yan. Mga big boys na yan. So nakikita po ninyo, historical ang light heavyweight division. And for the first time in history, there will be an undisputed champion in the four-belt era. At ngayon mga kaibigan, ating pasadahan ang kalakasan at kahinaan ni WBA light heavyweight champion Dmitry Bivol at Unified WBC, WBO, IBF champion Artur Beterbiev. Simulan natin kay Beterbiev, great amateur record, 2012 Olympic boxer po itong si Artur Beterbiev. Ang kanyang greatest strength, obviously, punching power, 20-0, lahat tulog. Pag tinamaan ka doon sa suntok ni Beterbiev, hindi ka lang masasaktan ha, mapaparalyze ka. Ganun daw po epekto nitong si Beterbiev pag ikay sinapak niya. Another strength ni Beterbiev, which I believe is unappreciated, ay yung kanyang boxing skill. Meron din pong boxing skill itong si Beterbiev. Lamang ay napapansin palagi yung kanyang pagiging slugger o punching power. He comes at you with a lot of hard left jabs bago niya bitawan yung kanyang overhand right. Magaling siya mag-cut ng ring, magaling siya mag-pressure itong si Beterbiev. Ang kanyang weakness, obviously, 39 years old na. May edad na po ito si Beterbiev, pushing 40 na. Madali na siyang maputukan sa kanyang mga huling laban. So yung mga scar tissue niya is an issue. Also another weakness, like I said, inoperahan po sa kanyang tuhod kamakailan si Beterbiev. He injured his knee
while training for Bivol. Kaya po na-cancel yung original schedule. Dapat sana June maglalaban na ang dalawa. So he underwent surgery sa kanyang tuhod 4 months ago. Ang tanong, magaling na ba siya? Sapagkat hindi po magalaw si Beterbiev. Paano pa kung may problema? 39 years old na nga, may problema pa sa tuhod. So this will be issues. Also, he can be outboxed. He can be outboxed. Kung meron kang leg movement, counter-punching skills, you can outmaneuver itong si Beterbiev. Lamang nga, eventually, they all crumble to his power. Now, you go to Dmitry Bivol, the WBA champion, great amateur record, multi-gold medalist sa National Open Championship sa Russia. Complete tactician itong si Bivol. Kung si Beterbiev is the wild bull, the graceful matador naman itong si Bivol. Great leg movement, great jabs, great combination punching. Ang ganda ng fundamentals nitong si Bivol. Ang kanyang perceived weakness, number 1, people are wondering if he really has punching power. So tingin na marami, malakas, baka may, pero kaya ba niyang tibagin yung Beterbiev? Because suspect ang punching power ni Bivol. Now, another looming problem, potential problem, is yung concentration ni Bivol going into this fight. Sapagkat in the last few weeks, mga kaibigan, tinitira siya sa social media ng kanyang ex-wife na si Ekaterina. Ayon sa kanyang dating may bahay, abusive itong si Bivol bilang asawa. At kakarampot daw ang binibigay na suporta sa kanilang dalawang anak na lalaki. Remember, Bivol is getting 10 million in this fight. Dagdag pa nitong asawa o ex-wife ni Bivol, mula nung talunin ni Bivol itong si Saul Canelo Alvarez in 2022, lumaki na ang ulo. Yumabang na sapagkat nagkapera na at nakilala na itong si Bivol. He's not the same guy as he used to be. Of course, sabihin nyo, ano namang relasyon niya sa boxing? Mental focus, mga kaibigan. Concentration. Maaari makaapekto yan kay Bivol come fight time. So how close is this fight, mga kaibigan? Sino ang paborito? Sa totoo lang, mga kaibigan, miski ako hindi ko alam. Sapagkat ito yung laban, very rare, 50-50. Dikit na dikit. Kahit sino piliin mo, pwedeng manalo. Personally, I'm going for Bivol. Because tingin ko yung kanyang boxing skills will be enough to earn him a decision kontra kay Beterbiev. Baka nga maging late round ticker pa ito pag naputukan itong si Beterbiev. Baka ma-stop because of his cuts. Maganda po ang boxing fundamentals ni Bivol. But like I said, hindi po ito sure shot, mga kaibigan, because Beterbiev has the greatest equalizer, the biggest strength in boxing, which is punching power. Kahit na anong galing mo as a boxer, kung ang kalaban may isang suntok lang, tulog ka, ay tapos ang boxing, mga kaibigan. So very, very interesting fight. I do believe we have a classic in the making. It's a pick 'em affair, sabi nga po nila. You pick anyone, and that fighter can actually win. So yan po, mga kaibigan, ang buod ng ating programa for today. Paspasang analisiya ng bakbakang Beterbiev versus Bivol. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-komento. Hindi naman po kayo obligado sapagkat hindi naman po tayo nagpapamonetize. Pero maraming salamat po sa inyong pagbibigay pugay dito sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa susunod na episode ng Boxer Shorts, ako po si Atty. Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.